Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Finance Secretary Frederick Go ire-review ang mga pulisya pabor sa taxpayers. Yan ang MBC TV Network News ni Jackie Resio. Magkakaroon ng mabusising pag-aaral o review sa mga polisiya ang Department of Finance sa Bureau of Internal Revenue para matiyak na maiwasan na ang katiwalian at pang-aabuso sa ahensya. Sa eksklusibong panayam sa programang 2x2, sinabi ni bagong talagang Finance Secretary Frederick Go na nauna nilang sinuspendi ang pag-issue ng Letters of Authority o LOA at Mission Orders ng BIR bilang tugon sa panawagang ito. Sa mga naunang ulat na pag-alamang kasing nagagamit ang LOA at Motion Orders ng mga kawani ng BIR sa katiwalian kung saan tinataasan nila ang halaga ng buwis at hinaharas pa umano ang mga kumpanya na bayaran ito. Ayon kay Go, kinakailang matugunan at mawakasan ng naturang problema ng katiwalian upang mapangalagaan ang ibinabayad na buwis ng taong bayan. Git ng Finance Secretary, mahalaga ang papel ng mga taxpayer dahil sa kanila nagmumula ang pondo para mapatupad ang mga programa ng pamahalaan. Ito po yung mga rinireklamo po ng mga taxpayer na tinatawag po nilang parang harassment, no? So talagang hindi siguro, talagang it's high time to review all our policies and procedures po. Kasi ang taxpayer po ang nagbubuhay ng gobyerno po, no? It's from the taxpayer tax payments na merong budget ang gobyerno para gawin ng lahat ng programa ng gobyerno. Kung walang taxpayer, wala pong programa ng gobyerno. So we have to treat the taxpayers with professionalism, with courtesy, and with due process. Hindi po pwede yung harassment. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, PNP, hindi magpapatupad ng no-fly zone sa mga lugar na pagdarausan ng trillion peso March 2.0 sa November 30. Walang ipatutupad na signal jamming at no-fly zone ng Philippine National Police sa mga lugar na pagdarausan ng mga aktibidad kaugnay ng trillion peso March 2.0 sa Linggo, November 30. Gayunman, hinimok ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang mga drone owner na mag-apply pa rin ng permit. Layo nito na maiwasan ang nangyari sa bahagi ng White Plains Avenue kamakailan, kung saan may nadisgrasyang isang rallyista matapos mabagsakan ng drone. Una nang inihayag ng PNP ang kanilang kahandaan sa naturang pagtitipon sa pamamagitan ng 15,000 pulis na ipakakalat nila sa buong Metro Manila. Ito po ay nasasaklaw ng batas. Ito po ay dapat po ay may permit po. Mapapansin po natin nung nakalaan na religious rally meron pong sinasaktan sa may White Plains. Ngunit bagamat hindi po nahuli, ito po ay may kahihigpitan sapagkat nakakasakit na po ito sa ating mga magrarally. Sa iba pang balita, House Majority Leader Sandro Marcos bukas sa investigasyon ng ICI. Ibinahagi ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang kopya ng kanyang liham sa Independent Commission for Infrastructure bilang tugon sa alegasyon ni dating Representative Elizaldico. Sa naturang liham, iginiit ni Marcos na wala siyang itinatago at handa siyang humarap sa anumang investigasyon kaugnay ng kontrobersyal na proyekto. Aniya, bukas siyang magbigay linaw sa komisyon at makiisa sa kanilang pagsusuri upang maprotektahan ang integridad ng Kongreso. Matatanda ang SICO ay kabilang sa mga personalidad na nag-ugnay sa ilang mambabatas sa umano'y ghost project sa flood control at iba pang infrastructure programs. Ang ICI ay binuo upang magsagawa ng masusing investigasyon sa mga anomalya sa mga proyektong pinondohan ng pamahalaan. Dagdag ni Marcos, ang kanyang pagharap ay patunay ng kanyang paninindigan sa transparency at pananagutan bilang opisyal ng gobyerno. Nakatakdang ipagpatuloy ng ICI ang serye ng pagdinig kung saan inaasahang ipapatawag si Marcos at iba pang nabanggit na personalidad upang magbigay ng kanilang panig. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 11 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.